May isang tao po, napakagaling magsalita, napakagaling kumanta, at sobrang active sa church at sa ministry. Pero alam niyo po ba, one day, bigla na lang siyang nawala. At sinabi niya sa sarili niya, pagod na po ako, parang ako pa ang may kasalanan, parang ako pa ang may mali. Naku po, nangyari na ba ito sa atin o sa mga kasamahan natin sa church o sa ministry? Mag-isip nga po kayo kung meron kayong kakilalang ganito or minsan ganito po kayo. Ating pong pag-usapan, paano naging burden ang ministry na dapat po sana ito ay blessing at kasiyahan. Sabi po sa Romans 12:1, I beseech you, therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable to God, which your reasonable service. Kailan po ito sinulat? Ito po ay sinulat ni Apostle Paul noong 57 year after death of Christ. Ito po ay sinulat niya habang nasa Corinthians siya at ipinadala sa mga mananampalataya po sa Roma. Bakit po niya ito sinulat? Gusto po niya ipaliwanag na ang pagsisilbi sa Diyos ay hindi ito burden o pabigat, kundi ito ay reasonable service o makatwirang paglilingkod. Dahil sobrang laki ng ginawa ng Diyos sa atin, ang paglilingkod natin ay simpleng pasasalamat at sagot sa kanyang pagmamahal. Nais ko pong tandaan itong dalawang bagay po na ito. Una, ang paglilingkod ay sacrifice. Pero, hindi po ito suicide. Handa po tayong magbigay at magsakripisyo, pero kailangan may balance o balancing pahinga. Para sa mga katulad ko pong pastor at leader sa church or ministry, alagaan po natin ang ating sarili at ang pamilya natin. Hindi po tayo makapaglilingkod ng matagal kung mapapagod tayo ng bongga o sobra at masisira ang kalusugan o relasyon natin sa ating pamilya. Sa mga katulad ko din volunteer, gawin po natin ng may saya, hindi dahil napipilitan lang o takot mapuna. Ang tunay na alay ay buhay na handog, buhay na pagod na pagod. Ang pinagmulan ay grace, hindi race. Minsan po, nakikipagkumpetensya tayo o nagmamadali tayo. Tandaan po natin ito. Ang ministry ay relationship, hindi po ito performance. Mahal po tayo ng Diyos, hindi dahil sa dami ng nagagawa natin, kundi dahil anak niya tayo. Kapag puno po tayo ng kanyang grasya or grace at pagmamahal, dadaloy lang po ang serbisyo na magaan at masaya. Huwag po tayong mag-serve para lang mapansin o mapuri, kundi dahil gusto nating pasahin ng Panginoon. Sabi nga po ng isang quotation, we are not saved by service, but we are saved to serve. Sabi po ni Oswald Chambers. Mga kapatid, ang ministry po ay hindi trabaho na may sweldo. Hindi rin po ito obligasyon na nakakapagod. Ito po ay privilege o isang malaking pribileyo at pagkakataon na maibalik natin ang pagmamahal ng Diyos. Kaya po, simula ngayon, ibalik natin yung joy or happiness sa ministry. No? Ang puso at isip po natin ay kailangan magkaroon ng refreshment lagi tuwing nasa ministry tayo.